So ayan guys, so ito na naman ulit yung anothers na videos na naman natin ngayon. So ayan, so ngayon pala guys ay ano pa rin to, subject na mathematics. So ayan, so ngayon may sasagutin na naman tayo ulit. So ayan, na ano ulit, na GEMDAS rule. So ayan, GEMDAS. So ayan, GEMDAS rule. So ayan guys, ayan, 3 items lang. Ayan, 3 items. So nakita ko lang yan sa YouTube. So ayan, so sasagutan natin yan ngayon. So paano natin gagawin yan ng paraan? So ayan, so meron na tayong ano, ayan, nakikita mo yung mga number na yan, saka may exponent pa yan. Ayan, may parenthesis pa. Ayan, so paano natin gagawin to ng solusyon? So ayan, paano natin gagawin ng solusyon? Kaya ito ay pang grade 6 na. So ayan, kaya dahil lagi tayo nagpa-practice ng mathematics, eto na. So ito na yung pinapractice natin ngayon. So ayan, yan dyan ako nahihirapan. Ayan, so wag na natin to patagalin. Kaya dahil umabot na tayo ng 1 minuto, magsimula na tayo sa number 1. So ayan, number 1 tayo. So open the parenthesis times, ano ba yan? Kasi ang sabi kasi dito, ito sa number 1 na sasabihin ko, ang sabi kasi dito, open the parenthesis 10 times 5. Okay, plus close the parenthesis, plus 3 squared minus 4 divided by 2 times 1. So ayun ang sabi niya. So ayun yung sabi dito sa sa GEMDAS rule. So ito kasi yung gagawin natin kung paano natin sasabihin to. So ang sinasabi kasi dito ay open the parenthesis daw. Open the parenthesis 10 times 5, close the parenthesis, plus 3 squared minus 4 divided by 2 times 1. So ayan, so ganun ang sinasabi niya. So ayan, ganun ang sabi sa GEMDAS. So ano yung uunahin natin dito? So ayan, yung nasa loob ng parenthesis. So ayan yung grouping. So ayan, so i-multiply natin yung 10 at saka 5. So ilan? 50. So ayan, 50, lagay natin dito yung 50. So wag na natin i-parenthesis yung 50 kasi nagamit na natin yan. So lagay tayo ng add, tas kopyahin natin yung 3 squared, tapos lagay tayo ng 4 minus, kopyahin na lang natin lahat yan, divided by 2 times 1. So ayan, ganun lang mag GEMDAS. So ayan, so ano yung uunahin natin dito? So meron na tayong 50 plus 3 squared minus 4 divided by 2 times 1. So ayan, ano yung uunahin natin dito? Yung exponent. So ayan, yung exponent na tayo. So 50, kopyahin pa rin natin yan. Tapos ito, gagawin nating 3 times 3, 9. So ayan, 3 times 3 kasi meron kasi siyang exponent na 2. 3 times 3 yung gagawin natin dyan. So minus 4 divided by 2 times 1. So ayan na guys, so naging MDAS na. So naging MDAS na silang ano ba talaga, silang limang number. So ayan, tas may 4 na lang tayong operations dito kung ano yung uunahin natin dito. So ayan, so meron tayong 50 plus 9 minus 4 divided by 2 times 1. So ayan, so ano yung uunahin natin dito? Yung division. So ayan yung division. So 4 divided by 2, so ilang 2 ang mayroon sa 4? Dalawa. So kokopyahin natin ulit yung 50. Ayan, ganun ulit, 9. Tapos wag na natin isama yung 4. So 4 divided by 2, 2. Tapos times 1. So ayan, ganun lang. Ano ba yan, ang labo? Ano ba yan? So ito na, meron na tayo ulit na 50 plus 9 minus 2 times 1. So ano yung uunahin ulit na, ano na yung uunahin natin dito? Yung multiplication. So ayan, so ito kokopyahin ulit natin. O napakadali lang na ano ko na, minus. So 2 times 1, 2. So ayan. So ayan guys, so meron na tayong 50
plus 9 minus 2. So ano yung uunahin natin dito? Yung addition, kasi from left to right kasi to. So kasi ganun talaga, nandito yung subtraction. So pag kasi nandito yung subtraction tapos nandito yung addition, ibig sabihin ayun na yun, kasi nandito tayo sa left, tas yung addition kasi nandito sa left, ito yung right, yung subtraction, kaya uunahin natin dito yung addition. So ayan, so 50 plus 9, 59. So ayan, 59, tapos tsaka natin i-subtract ng 2. So 59 minus 2 equals 7. Basic lang. So ang final answer natin ay 57. Yan, ang final answer natin ay 57. Okay, so i-comment mo nga dyan kung tama na naman ako sa number 1. So ayan, tama ako. So next, number 2 tayo. So ayan, so meron tayo ditong 2 squared. 2 squared ba to? 2 squared pa rin ba? 2 squared divided by 4 times, open the parenthesis, 5 plus 9, close the parenthesis yata. Ayan. So ayan, so kasi ayun yung sinasabi niya sa GEMDAS. So ulitin nga natin. So 2 squared divided by 4 times, open the parenthesis, 5 plus 9. So ayan, so ano yung uunahin natin dito? Yung nasa loob ng parenthesis. So ayan, uunahin natin yun. Teka lang. Ayan, so wait lang, kokopyahin natin yung 2 squared. 2 squared yung 2 squared. Ito kasi siya divided by 4 times, ayan, ito na. So 5 plus 9 ilan? 14. So wala na yung parenthesis, kaya nagamit na natin ulit. So ayan, punta na tayo dito. So 2 squared divided by 4 times 14. So ano yung uunahin natin dito? Yung exponent. So ayan, so itong 2 squared. So magiging ano yan, kasi meron tayong tatlo ditong exponent Ayan no, yung itong 3 na to, exponent natin yan. So ang gagawin natin ay 2 times 2 times 2 times 2. So ayan, 2 times 2 times 2. Ayun, apat na 2 yung ita-times mo. Ayan, apat na 2. So itry nga natin, kasi ito kasi yung gagawin natin 2 times 2 times 2. Ito may apat tayong number, kaya ay hindi pala ito na ba yan? Na ba yan kasi? Apat tuloy yung nagawa kong number 2. So ito yung i-ano natin, yung i-multiply natin, tatlong number 2. Kasi meron tayo ditong exponent na 3. Ayan, ito exponent. So ito uunahin natin. So 2 times 2 4. 4 times 2 8. Ayan, 8. Ayan, divided by 4. I-times natin sa 14. So ayan, ito na yung natin. So 8 divided by 4 times 14. So ayan, so ano yung uunahin natin dito? Yung division. So ayan, division. So 8 divided by 4 ilan? 2. I-times natin sa 14. So 2 times 14 ilan? 28. So ayan, ito na agad ang final answer natin. So guys, grabe, napakabilis ko mag-solve. So ayan, ito agad yung final answer natin, 28. So i-comment mo nga dyan kung tama na naman ako sa number 2. So ayan, 28 yung sagot ko. So ayan, so next, number 3. Bilis ko mag-solve, grabe. Ayan, so number 3 tayo. So meron tayong 3 squared divided by 9 plus 8. So ayan, ano yung uunahin natin dito? Yung exponent. So ayan, exponent. So ito gagawin nating 3 times 3 times 3 times 3. So may apat kasi tayong number 3 na i-multiply, kasi dahil dito sa 4, itong 4 na to yung exponent. So ang gagawin natin, so 3 times 3 na muna, 9. 3 times 3 9. Tsaka natin i-multiply yung dalawang 9. So 81. Ayan, 81 i-divide natin sa 9. Tapos i-plus natin yan sa 8. So ayan, so 81 i-divide natin sa 9. So uunahin na muna natin dito yung division. So 81
i-divide natin sa 9. Ilang 9 ang meron sa 81 kasi napakadami nun. Yung 81 kasi yung pinakamalaki natin. Ayan, so ilang 9 yung meron sa 81? 9. So ayan, 9. Tsaka tayo mag-add ng 8. So ayan. So 9 plus 8 ilan? 17. So ayan, 17 ang final answer natin. So ito na yung final answer natin, 17. So napakadali lang, ang bilis kong mag-solve, grabe. So i-comment mo nga ulit dyan kung tama na naman ako sa number 3. So ayan. So ganun lang mag-gem dust. So ayan, na ano ko na, nagagawa ko na. Pang grade 6 nagagawa ko na to. So ayan, bilis kong mag-solve. Bye, yun lang. So ang date na pala ngayon kasi dahil alas 12 na, December 14 na, it's Sunday. So ano na lang, 19. Sa 19 na yung Christmas party namin. Mga 5 days na lang Christmas party na namin sa 19. Grabe. Bye, yun lang. Kasi ang pinag-aaralan pa lang kasi namin ngayon, kasi ngayon grade 4 pa lang ako eh. Kasi ito kasi yung pang grade 6 eh. So kasi ang pinag-aaralan pa naman namin sa math ng ano, ng third quarter yung tungkol sa fraction, yung fraction niya. Yun pa lang yung pinag-aaralan namin ngayon. So medyo ayun lang, yun pa rin ang alam ko, fraction. Pero ito talaga yung nagagawa ko na, yung GEMDAS. Napakadali ng GEMDAS guys, ang basic lang nagagawa ko na. Bye, yun lang.